Meow meow! Naglaglagan na sa Malacanang. Si Zaldico, nilaglag na si Marcos at si Romualdez. Yung executive secretary, nilaglag na ni Marcos. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Pero alam naman natin, hindi talaga alam ni Marcos kung anong ginagawa niya. Kaya ganito ang ekonomiya ng ating bansa. Lahat tayo sumuporta noon. Lahat tayo binigyan natin siya ng pagkakataon na baguhin ang ginawa ng pamilya niya, ang legacy ng ama niya, ang Marcos legacy. Pero sinayang niya lang. Yung Duterte family, binigyan siya ng pagkakataon, sinuportahan siya, binigyan siya ng tiwala, at pinakulong lang niya ang dating presidente na ginawa siyang president. He imprisoned the man who trusted him and the man who gave him the faith in leading the country. So dati ang sigaw natin, BBM. Ngayon ang sigaw natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kasi wala nang kinabukasan ang ating bansa sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos. Mag-resign ka na. Ang dami mo nang ninakaw sa amin. Ang dami nyo nang ninakaw. Ang dami nang namatay. Nagpa-party-party ka lang. Na kumakain ka lang. Natulog ka lang sa Malacanang habang binabaha at nagugutom ang iyong mga nasasakupan. Justisya para sa Pilipinas. BBM resign. Marcos resign. Marcos resign! Marcos resign! Thank you everyone and God bless. Ladies and gentlemen, Congressman Kiko Meow Barzaga. Thank you po. Ngayon mga kaibigan, para magpatuloy sa ating ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad dito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga hikain para sa kabutihan ng ating bayan. Meron mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nagbuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sabi ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Handa ho ako makasuhan. Handa ho akong makulong. Handa rin akong patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto nating umupo ang presidente ni Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho alyansang Duterte Cayetano. Alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakarang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang BBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po ng 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. BBM 2.0 para sa kampanya ni BBM sa 2026 at 2022. Wala pa siyang katandem noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte ko, hindi ho. Ang ginagawa natin ho dito, wala akong kasamang politika. Ganyan ho ang UPI. Pinatunayan po namin doon maraming beses. Katunayan po, minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara nung kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, dito ho kami nagkita. Mati-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito.
Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagduros at tumatangis ang ating bayan nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantala marami sa atin nang naglugmok sa kahirapan. Maraming walang makain, nagugutom. Maraming nangangamatay, nalulunod sa baha. Nasisira ang mga pananim. Nawawala ng hanap buhay. Itong mga pera ng tambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan, lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, nung September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Capaginaldo. Ipinagpabawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ang involved sa malaking, matinding korupsyon na ito. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nagsubmit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's budget na tinatawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, tinatay-katay yung kanyang budget. Binawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Saan nila nilagay yun? Inilagay nila doon sa kanilang mga pork barrel. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pork barrel, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, pulis, mga teacher, kasama doon sa programa ng budget ang Pension and Gratuity Fund. Yung mga magre-retire o yung mga may mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, accumulation leave, doon nila kukunin ang budget na yun. Anong nangyari sa Pension and Gratuity Fund? Nagsubmit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Pinawasan ng 92 billion. Pinawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga pension and gratuity fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogramming schedule pa yan sa susunod na taon para makatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay. Kaya itong mga insertions na tatawag, ano mga insertions na yan, pork barrel po yan. Alam naman natin. Okay? 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence allowance ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AFP Modernization Program dapat, sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF, Pension Gratuity Fund. Para kang binigyan ng candy, akala mo nagpapasalamat ka. Mga sundalo natin tuwan-tuwa. Hindi na lang galing din sa AP budget yun. Ganun nangyari. So ganun. Ngayon, bakit hindi dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung pinagawa nilang mga congressman, nung kinatay-katay nila yung kanyang budget, punta sa PICAM, in-approve yung mga small committee, minagic nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yon, hindi dapat niya in-approvehan yun, yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron, hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa barya-barya. Para may pampakain sa sa kanilang mga pamilya. Yan ang nangyari. Ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangangalandakan pa ang pagnanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon,
trilyon na po. Hindi pa po ba tayo na matatapaan na magagalit sa ganun nangyayari sa ating bayan? Mahal ba natin talaga ang ating bayan? Ito ba ito nangyayari sa atin? Kailangan ito, ngayon mga kabayan, panahon na. Panahon na para ipahiwatig, hindi lang natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi lamang ating pagkamuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating pot at galit sa mga ganitong mga mandarambong. Mga tao pinagkatiwalaan natin, pero ang halip na tayo tulungan, ginawa nilang pangsarili ang mga budget na pati para sa atin. Ginawa nilang palabigasan ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Narinig niyo ba yun? Anong gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito o para sumama sa atin magprotesta? Papuntahin dito para O bitayin. mag-resign muna siya para makasama siya, para hindi siya presidente, makasama sa atin. Kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarantiyan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating hinanakit sa gobyerno. Ginagarantiyan doon yung konstitusyon, sinasabi ng mga nauna nagsalita. Kasuhan na tayo, kasuhan. Pati yung Marcos resign ay bawal na raw po, kakasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Huwag kayong maniwala doon. Marcos Ayun. resign! Yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inahanyayahan namin na sumama dito para sa protestar namin na ito. Alam namin, ang damdamin ng mga pulis, military, mga teacher, kung ano na dyan. Alam natin, yung mga ordinaryong Pilipino, ang galit at pot sa nangyayaring korupsyon na ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan. Ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, panagutin ang lahat naman nagtaksil ng tarambong at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang katapatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino, mabuhay tayong mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Magandang gabi lahat sa inyong mga kaibigan, mga kababayan. Maraming Salamat po. salamat syempre sa isa sa pinakamamahal nating general. Yeah. Bawal ba? Ano ang bawal isigaw? Marcos resign! Bawal nga isigaw, sinigaw niyo. Ayun talaga oh. Pero mga bossing, ang purpose kung bakit tayo nandito is para manawagan sa mga nasa gobyerno na ayusin ang kanilang pamamahala, ayusin ang kanilang panunungkulan at itigil na ang pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ang punot dulo ng problema ng bayang Pilipinas ay ang pagnanakaw. Sino ba ang sa tingin ninyo mga nagnanakaw sa bayang Pilipinas? Grabe naman. Kuya, makasagot kagad eh. Bakit si BBM? Tinuro ni Saldico. Hindi, kasi tayo naniniwala, mga bossing, na walang budget na maipapasa kung walang pirma ng Pangulo. Tama! Kaya napakahirap intindihin na hindi sila damay dito sa sinasabi. Kasi ultimong gobyerno umaamin na may pagnanakaw sa budget. Eh. Tama ba? Tama, Umamin tama. sila, di ba? Tama! Umamin sila na may pagnanakaw. Kaya lang, ayaw nilang aminin kung sino yung nagnakaw. Yun ang problema nating malaki. Pero alam naman natin na itong mga nagnanakaw sa gobyerno, yun yung mga ibinoto natin. Balikan natin yung mga nakaraan, 2022. Anong ipinangako niya sa atin? Bakit natin o bakit ninyo ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos? Ako kasi, dahil kay hindi daw eh. Hindi daw eh. Dahil sa 20 ano ba mga ipinangako ni Presidente sa atin? Yun na lang ang balikan natin.
Ang pinangako unang-una ni Pangulong Marcos sa atin, itutuloy niya ang lahat ng mga programa ni Pangulong Duterte. Tama? Itutuloy niya daw lahat. Lahat. Pero unang-unang ginawa ng ating Presidente, Executive Order 01, pinuwag niya yung PACC, Presidential Anti-Crime Commission. Yung Presidential Anti-Crime Commission, binuo yun ni Pangulong Duterte specific para targetin lahat ng mga pagnanakaw sa Pilipinas, ng mga taga-gobyerno. Anong sabi niya? May ombudsman naman May COA naman Di ba? Yun ang sinabi niya Tinanggal niya yun kagad. So, una pa lang, alam na natin kung ano yung plano nila sa bayang Pilipinas. Ang pinag-uusapan natin ngayon, 2025 budget lang. Alam nyo ba na 2024 budget pa lang, mas malaki na ang budget ng DPWH kesa sa education sector? Nasa batas natin na dapat ang pinakamalaking allocation ng budget mapupunta sa education. Tama. Pero since 2024 budget, mas malaki na yung budget ng DPWH kesa sa education. At naulit yan, 2025. Sa tingin ba ninyo sa nangyayari sa bayang Pilipinas ngayon, nagnakaw sila 2025 lang? Sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo? Sabi hindi ako nagsabi Si Kuya nagsasabi. 2023 pa lang daw, ninanakawan na tayo. 2023, 2024, 2025. Tandaan po natin, na appropriations chairman na po niyan, committee chairman na po niyan, ay si Zaldico na. Siya na po. 3 taon nilang pinagkatiwalaan si Zaldico. Pero ngayon, sinisira nila yung kredibilidad ni Zaldico. Kung wala naman palang kredibilidad si Zaldico, bakit pinabayaan niyo siya na mag-asikaso ng mga budget natin sa loob ng 3 taon ng budget ng Pilipinas? Doon pa lang niloloko na nila tayo. Di ba? Ano mga ipinangako sa atin? 1 milyong pabahay! 1 taon, 1 milyong pabahay. Na-overwhelm! Ilan na? Ilan na? Tapos na lang ba? Okay, wala. Wala pa daw Yung totoong numero daw, hindi daw aabot ng 1 milyon. Ano pa? Yung pinangako nila. Healthcare. Legacy daw nila ang healthcare. Pero, ninakaw yung pera ng PhilHealth. Ibalik daw yung 60 billion, pero 89 billion yung kinuha nila. Tapos yung 60 billion daw na ibabalik nila, kukunin sa savings ng iba-ibang ahensya. Kumantakin mo, nagbayad na, nangakuha na sila ng pera na hindi sa kanila, nagbayad pa sila ng hindi rin sa kanila. Yan yung tinatawag na, ginisa tayo sa sarili nating mantika. Ano pa? Peace and order. May mga sumusukong drugs, pero walang drug lord. Okay ba yun? Yes May po, mga sumusukong droga, nahuhuling droga, pero walang drug lord. Last day po bukas. Last day. Ang dami yung sa may alitagtag hanggang ngayon. Wala na. Pinakamalaking drug hole. Proud na proud sila. Pinakamalaking drug hole sa tanang history ng Pilipinas. Nahuli nila sa administrasyon nila. Pero walang drug lord. Drugs lang. Paano yun? Doon pa lang, alam na natin, niloloko tayo. Ghost drug. Legacy daw nila ang edukasyon. Ilang classrooms ang nagawa nila ngayong taon? 22. Ba't sabi nila si Inday Sara hindi daw magaling na na DepEd Secretary? Kung sila sa loob ng 1 taon, 22 na classroom lang napagawa nila, talo sila ni Pastor Tibuloy. Tama. Alam niyo ba si Pastor Tibuloy mayroong high school na pinagawa dyan sa Tamayong sa Davao. Merong isang merong isang lugar dyan, barangay, na sobrang hirap. Hanggang elementary lang ang kayang abutin ng mga estudyante dyan. Tama. Ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, nagpagawa siya ng eskwelahan, Jose Maria High School. Nagpagawa siya dyan sa Tamayong City, Davao. Ngayon, yung mga estudyante doon,
Hindi na sila bababa sa syudad para mag-aral. Doon na mismo sa barangay nila, meron na silang eskwelahan. So may naiangat na kagad ni Pastor Apollo Kibuloy yung estado ng edukasyon diyan sa lugar na yan. Talo pa siya. May pera ng gobyerno. Pero 22 classrooms lang ang nagawa nila. Si Pastor Apollo Kibuloy, walang pera ng gobyerno, pero napakarami ng nagawa para sa bayang Pilipinas. Tama? Dating itinaas ni Pangulong Duterte ang dignidad ng ating mga kapulisan. Dinoble ang sweldo. Alam nyo, kaya dinoble ni Pangulong Duterte ang sweldo ng mga pulis. Kasi sabi niya, lulong kayo sa loan. Loan kayo ng loan. Ang dami niyong babae. Wala naman kayong pera. Kaya nangyayari, maglo-loan kayo ng maglo-loan. Pag nag-loan, walang sasahurin ilang taon. Ang gagawin ng pulis, mangungurakot. Mangungutong. Mangungutong. Ang ginawa ni Pangulong Duterte para hindi na kayo mag-loan, dadagdagan natin yung sweldo ninyo. Saya-saya natin nun. Nagtrabaho talaga yung mga pulis. Tama. Oo, matapos yun. Nung naging presidente, ito si Pangulo, Diyos ko po. Tingnan niyo ang ginawa nila sa mga kapulisan natin. Natatandaan niyo ba yung 16-day KOJC? Yes! Ginamit nila yung mga kapulisan para kubkubin yung simbahan, banal na dako ng Kingdom of Jesus Christ. Ginamit nila yung mga kapulisan para lumabag sa batas. Yung mga pulis dapat sumusunod sa batas yan eh. Pero yung mga pulis ay kinakasangkapan nila para lumabag sa batas. Pumunta sila doon gamit ang warrant of arrest ng isang tao na hindi naman taga doon. Tapos 16 days sila na nagstay doon sa loob. Tama ba yun? Mali yun. Mali, wala sa batas, tama? Hindi naman natin siguro kailangan maging mga abogado lahat para maintindihan natin yan. Correct. Diba? Nakita ninyo, last year, ito, ikukwento ko lang, totoo to last year, nandoon kami nila Davao UPA, nandoon kami sa Davao. Noong mga panahon na papasukin at pinasok nila yung Kingdom of Jesus Christ. Isang banal na dako, kahit ano relihiyon mo, kahit anong simbahan mo, ang isang banal na dako, hindi mo dapat pwedeng babuyin yan. Kaya Katoliko ka, kaya Muslim ka, basta importante, yung isang banal na dako, hindi mo pwedeng babuyin. Anong ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ? Binaboy nila yun sa loob ng 16 na araw. That same month, nagsabi si Pangulong Marcos, nagsabi siya na nagsona siya 5,500 flood control projects. That same month. Nandoon kami sa Davao noon, nung pinangako niya yung 5,500 flood control project. Marami daw siyang napagawa ng mga flood control projects, tapos marami daw silang, sa sobrang wala silang may pagmalaki, pati basura. Pati dami ng basura, pinagmalaki nila doon, ang dami daw nilang nakolektang basura. Kinaumagahan, umulan ng malakas dito sa Metro Manila, nagbaha sa Metro Manila, hindi lang nagbaha ng tubig, pati basura nagbaha sa Metro Manila. Anong ibig sabihin yan? Gaba. Sa Davao Karma. yan. Karma. Anong sinasabi ng administrasyon ngayon? Hindi daw sangkot si Pangulong Marcos kasi siya ang Nagsiwala daw. nagbulgar. Naniniwala ba kayo doon? Hindi. Ako naniniwala ako na nagbulgar. Nagbulgar. Panginoon, bakit? Dahil yung lakas ng ulan na yun ang nagpabaha sa Pilipinas ng tubig at ng basura, doon tayo nagsimulang naghanap. Tama. Doon tayo nagsimulang magtanong. Tama. Nasaan yung flood control? 5,500. Nalaman natin, 1.6 billion per day daw yung ginagastos nila sa flood control. Ang laking pera nun. 1.6 billion per day. Magkano binibigay nila sa Cebu? 5,000. Pagka medyo damage. Tapos, 15,000 kapag sobrang damage. Totally damage. Imagine, 1.6 billion per day. Yun lang yung pinamimigay nila. So, ito ang ginagawa natin. Nagre-reklamo tayo. Ito yung mga reklamo natin na gusto nating marinig nilang lahat. Hindi tayo nandito para sabihin, magsilayas na kayo dyan.
Kasi ako naniniwala pa rin naman na nanalo siya dyan for a reason. Anong reason? Ba't siya nanalo? Para malaman natin na wala talagang Marcos na gagawa na matino sa bayang Pilipinas. Tama? Napakapalad natin kasi hindi tumakbo si Inday Sara na presidente. Marami sa inyo nagagalit eh. Tigas ng ulo ni Inday. Kung tumakbo sana siya ang presidente. Sa tingin ninyo sa mga demonyo na yan, kung presidente si Inday Sara ngayon, pina-impeach na nila yan. Vice President pa lang, pina-impeach na nila eh. Lalo na kung presidente yan, ipa-i-impeach nila yan. 3 taon lang yan maninilbihan. Vice President si Bongbong Marcos, halimbawa, anong mangyayari sa bayang Pilipinas? Kung 9 years siyang mamumuno sa Pilipinas, 3 taon pa nga lang, pinahirapan na tayong lahat eh. 9 years pa kaya. So yung hindi pagtakbo ni Inday Sara is a blessing in disguise. Tama. It is a blessing in disguise. Marunong talaga ang Diyos. Alam ng Diyos na kailangan yung matuto. Kailangan nating matuto sa mga ibinuboto natin. Hindi namin binoto si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte noon, huwag niyong iboto yan. Weak leader yan. Spoiled yan. Naniwala kami eh. Pero katulad nga na sinasabi niyo, binoto niyo si Pangulong Duterte o si Pangulong Marcos dahil kay Inday Sara Duterte. Ngayon ito, mga bossing, gusto ko lang ipaintindi sa inyo kung gaano ka-traidor itong gobyerno to bago tayo mamaalam. Traidor talaga. Unang-unang tinraidor kayo. Ang daming ipinangako sa inyo, hindi tinupad lahat. Pangalawang tinraidor niya, ang mga Duterte, pinalibing yung tatay niya, si Pangulong Duterte, nasa Hague ngayon. Anong pakiramdam kaya ni Pangulong Marcos na nagpupunta siya sa libingan ng kanyang tatay tuwing November 1, habang si Pangulong Duterte na taon-taon nagpupunta sa libingan ng mga magulang niya? Eh hindi lang kapunta ngayon taon sa libingan ng mga magulang niya. Matigas ang mukha, ano? Walang ano, no? Hindi niya siguro na iisip, ano? Gano'n ka walang utang na loob? Gano'n ka walang utang na loob? Si Pastor Apollo Kibuloy nakatulong, ang SMNI nakatulong. Noong mga panahon na yung mga mainstream media, binababoy siya. Sino ang tumulong sa kanya? SMNI. Ngayon, ang SMNI wala pang prangkisa ulit. Una nilang tinrabaho ang SMNI. Nauna nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy. Malaki ang naitulong, tinarantado, tinraidor pa. Sino ang kanyang sumunod na tinraidor? Si BP Sara. Matapos kay BP Sara, sino yung sumunod na tinraidor niya? O eto, yung meron ngayon, bago. Si Lucas Bersamin. O, nag-BTO daw. Pero alam naman natin na hindi naman talaga nag-BTO yan. Di ba? So ganyan, ka-traidor yung mga yan. Walang gagawing matino sa Pilipinas yung mga yan. Ngayon, hindi tayo nananawagan na ano sila, na umalis sila sa posisyon at least man lang yung susunod na 2.5 taon, eh ayusin na nila. Kung pwede lang lahat ng korupsyon sa Pilipinas, solusyonan na nila. Kung pwede lang, magserbisyo na sila. Mayaman na sila masyado, hindi nyo na madadalayan sa kabilang buhay yung mga kayamanan ninyo. Kaya sana, itigil na po natin yung korupsyon. Sana makulong yung mga dapat makulong. Saka sana makaahon na ang Pilipinas. Maraming salamat, marami ko magsasalita. Mga 5 araw yung hinanda ko speech eh. Pero okay na to. Manood ka na ngayon ng vlog ko. Doon ko na sasabihin yung iba. Maraming salamat, magandang gabi po. Nabay mga Bisaya dere. Bisaya! Pakitaas sa kamot sa mga Bisaya. Alright. The reason why I started with that is because medyo nahihirapan po akong mag-Tagalog. But I could speak in Bisaya and English. Is that okay? Yes! Meron din po ba tayong mga Gen Z rito? Pakitaas ng kamay. Pwede bang lumapit konti sa parameters yung mga Gen Z rito? Okay? Kung kaya yung lumapit, lumapit po tayong lahat. Alright? Maraming salamat po sa lahat na nandito ngayon. You know, I'd like to begin with this, although hindi pa natin nakikita yung video, but there's a particular verse in the Bible magaling that na writer yan. says that God Shinner is yan. able Once to na let shinner the niya yung ano enemies post fight dati. against themselves. In other words, yung patayan, kumbaga, in the context of the Bible, nangyari within the context in a battle na may kalaban sila, kaya lang yung mga kaaway, sila mismo ang nagtirahan because the people allowed the hand of God to move.
And what we are seeing right now is the hand of God moving. Tama ba? Nagsalita si Zaldico, tapos ngayon marami pang magsasalita. Okay? Nagpapasalamat ba tayo for that? Yes. We have to be grateful because God is on our side, and if God is for us, then who can be against us? Now let me talk about corruption. You know, my friends, minsan tinitingnan natin ang corruption from the point of view of economics and politics, right? But tonight, I'd like you to see corruption more than that. Because corruption ay hindi lang about money lost. Mamaya pa For ipapalabas. some people, isipin natin, mga pera lang yan, naninakaw. But corruption and its effect is different in Cebu City. It's different in Davao. It's different in areas na binaha, maraming namatay. So corruption is not just money lost for people in Cebu. It is also lives lost. Properties na tinangay at nawala. And for that, we actually need to demand accountability from our officials, and that's why nandito tayo ngayon. Tama po ba? Tama po ba? We're here for accountability. Yes or yes? Now ngayon, but I'd like to tell you something, no? Although madaling mag-demand ng accountability, at alam ko nandito ka ngayon for that reason, but walang pangil ang accountability without responsibility. Ano yung sinabi ko? Ano yung word? It's called responsibility. Kailangan po magkaroon ng responsibilidad hindi lang sa mga opisyales, kundi manggaling din sa ating lahat. Because if we don't take responsibility at sasabihin natin, wala nang mangyayari dyan, kailangan ko pang magtrabaho kasi pakakainin ko ang nagugutom kong pamilya, wala po tayong hahantungan. Alright? So ngayon, silipin po muna natin yung sinabi, kaganapan sa Quirino Grandstand. Okay? Ready na ba kayo?